Nagsimula ang chapter sa pag-atake ni Sion. Gamit ang kanyang I-Flame Bordillion, nasalag ito ng Evil Grand Duke, dahilan para tumilapon si Sion. Ikinagulat naman ito ni Colette, Liana at Wignall dahil kahit ang spell ng magic ay hindi nagawang matalo ang halimaw. Wika ni Will, kahit ang wand at espada ay hindi sapat para magapi ang halimaw. Saad ni Sion na kung ganoon ay ano pa ang maaari nilang gawin. Habang nakaupo si Will ay may nahulog na isang tipak ng kristal mula sa itaas. Hinawakan niya ito at tila naalala niya kung para saan ito. Nakapagtataka naman ang kristal ay tila mula kay Rusty. Nang binanggit ni Will ang salitang wand and sword ay nag-flashback sa kanya. Makikita dito ang isang babaeng puno ng gasgasang mukha at nangihina at dalawang nilalang naman na may takip sa mukha ang nag-uusap. Ang isa ay nakaitim, hawak nito ang isang sanggol. Wika naman ng isa pang nilalang na nakaputi ay kung sigurado na ba ito. Tugon naman ng nakaitim ay buo na ang kanyang isip dahil ang kanyang gagawin ay para protektahan ang mundo at hangad niya na isang araw ay magiging isa ang wand at sword. Unti-unti nang bumabalik si Will sa kanyang sarili. Ang halimaw ay naghahanda na sa pag-atake. Tuluyang napagtanto ni Will ang kanyang naalala. Tinawag niya rito si Sion. Tumakbo si Will ng mabilis upang kunin ang espada. Wika niya kay Sion na mag-cast ito ng spell upang pagsamahin ang wand at sword. Gulat man ay sinunod agad ni Sion ang utos ni Will at inilabas niya ang Ignis Rook. Agad naman itong hinabol ni Will at pumunta sa unahan ng pinakawalang apoy ni Sion. Namangha dito sina Liana, Wignall, Julius at Colette. Makikita dito na nagliliyab ang espada ni Will. Hindi makapaniwala ang lahat. Tila nagulat naman ang halimaw dahil sa enerhiya at tayo ni Will. Hawak nito ang espada. Kita din sa mga mata ni Will ang nag-aalab na determinasyon para pabagsakin ang halimaw. Dito ay nagbuga ng beam ang Evil Grand Duke. Ngunit walang kahirap-hirap na nailagan ito ni Will. Wika niya na ang kanyang paningin ay nagkukulay pula. Naramdaman niya ang nag-uumapaw na kapangyarihan. Wika ni Will na pakiramdam niya ay dumadaloy ang labis na enerhiya sa kanyang katawan. Dahilan para bigkasin niya ang spell ang Ignis Whiz. Pinakawala ni Will ang nag-aalab na atake. Direktang tinamaan nito ang halimaw at nahati ito sa gitna. Dahil dito ay nawasak din ang kristal sa dibdib ng Evil Grand Duke. Nagulat naman sina Colette, Liana, Wignall, Julius at Sion sa kanilang nasaksihan dahil nawasak ng tuluyan ang halimaw. Makikitang si Will ay nakatayo pa rin habang hawak ang nagliliyab na espada at tila nabuhayan ng lakas sina Liana, Wignall at Colette. Dahil sa ginawang pag-atake at pagkaubos ng lakas ay napaluhod si Will. Wika niya na ang kapangyarihan na kanyang naramdaman ay unti-unti nang nawawala at ang kanyang espada ay bumabalik na sa normal. Samantala, narinig nila na paparating ang grupo ng Evil Sentinels at lahat sila ay wala ng lakas para labanan ng mga halimaw na iyon. Sa ere naman ay naroon sina Professor Werkner at Professor Edward Lula ng Dragon upang sagipin sina Will at iba pa mula sa pag-atake ng grupo ng mga halimaw. Isang halimaw naman ang aatake kay Julius. Napasigaw naman rito si Will dahil tila huli na para siya ay makagawa ng pagkilos upang sagipin si Julius. Isang scepter naman ang lumitaw at naglabas ng spell, ang Lois Elusa, at sabay-sabay na tinamaan ang lahat ng halimaw na naroon. Nagtaka dito si Will dahil sa kung sino ang gumawa noon. Nang mahawi ang usok at liwanag dahil sa annihilation spell, ay nakatayo ang isang grupo mula sa paglalakbay, ang master ng Maddy Vander, kasama nito ang isang bata at 4 na guards. Ipinakikilala dito si Master Noah o kilala din bilang Aaron Mastrias Old King, ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng mundo ng mages. Wika ni Master Noah ay matapang na nakipaglaban sina Will. Hindi na napigilan ni Julius ang maiyak. Ang lahat ng mage kabilang ang elf ay napaluhod at nagbigay respeto sa Lord of Lights na si Master Noah. Ngunit nakaagaw ng pansin ni Will ang batang kasama ni Master Noah. Lumapit ito kay Will at matapos nitong matanong ang pangalan ni Will ay nagpakilala ito sa pangalang Finn at inabot niya ang kanyang kamay kay Will.
Sa isang bahagi ng dungeon ay makikita sina Marce at ang taong pugot. Habang hawak nito ang isang malaking espada, ay mabuti na lang na inuna nilang mahanap ang bagay na iyon. Isinulat naman sa hangin ng taong pugot ang kanyang tugon. Aniya ay matagumpay sila sa kanilang misyon at simula na ng isang pagdiriwang mula sa impyerno. Kinaumagahan ay nagluluksang lahat dahil sa pagkapaslang ng ilang guro. Gayunpaman ay mabuting wala namatay na estudyante sa hands-on training. Naglabas naman ng impormasyon ang akademi upang matukoy ang mga salarin. Sa silid paaralan ay makikitang bumalik na din sa pagtuturo si Professor Werner. Nagpaalala ito sa lahat na malapit na ang pagtatapos ng pang-anim na taon at ang huling exam. Isang umaga sa kantin ng Red Garden Academy ay makikitang nag-uusap ang dalawang profesor. Pinag-uusapan nila ang tungkol kay Will na nakakuha ng perfect score sa exam, na kahit si Liana ay hindi nakuha ang ganoong kataas na score. Namangha sila dahil ang isang walang kakayahan sa magic ay nagawang makapasa sa lahat ng pagsusulit at may pagkakataong makaakyat ng tower. Narinig ito ni Professor Edward at tumitig lang siya ng matalim. Sa isang silid ay naroon si Werner. Naghihintay siya ng pinakaresulta ng exam ni Will. Dito ay binati siya ni Professor Eliza. Wika niya na mukhang maisa sa katuparan ni Will ang kanyang pangarap na makaakyat ng tower. Tugon ni Werner ay may isa pang huling exam at hindi sila sigurado hanggat wala iyon. Nasa library naman sina Will at Colette. Wika ni Colette kung ayos lang ba si Will. Subsub man sa pagre-review, tugon niya na ayos lang siya. Ngunit ang huling rating exam ay bukas na, kaya't puspusan ang kanyang ginagawa. Batid niya na nakakuha siya ng 5 credits sa remedial class ni Professor Edward. At para makaakyat ng tower ay kailangan niya na makapasa sa huling exam na may 6 na credits. Hinimas naman siya rito ni Rusty at nagpaalala na magpahinga. Bumunot si Rusty ng puting buhok mula kay Will at pang-asar nito kay Colette kung gusto niya rin itong gawin kay Will. Wika ni Rusty na simula ng hands-on training ay wala pa itong pahinga at ano ang dahilan ng kanyang iniisip. Tanong ni Will na kung sino kaya ang batang kasama ni na Master Aaron. Tugon naman ni Rusty ay galing sa Finn tribe, ang tinaguriang People of Light, at sila ay mga uri din ng dwarves na marunong ng magic. Sila ay ginawang gabay upang marating ang mga liblib na bahagi ng dungeon. Isang pagbati naman mula kay Finn, narito siya sa silid ni Cauldron. Kinumusta niya si Finn dahil sa tagal nitong nawala dahil sa paglalakbay. Inilapag nito ang dalang Mage Slayer sword galing sa dungeon. Hinala niya na merong experiment sa dungeon dahil hindi lang basta lumilitaw ang Mage Slayer sword. Paglilinaw naman ni Cauldron na may kumukuha ng materyales at ito ay maaaring pinagsama-sama upang makagawa ng ganung uri ng sandata. Binalaan naman ni Finn na mag-ingat din sina Cauldron sa mga misteryosong nilalang sa loob ng dungeon na sa tingin niya ay nasa likod ng mga eksperimentong iyon. Inusisa naman ni Finn ang tungkol kay Will. Tugon ni Cauldron na si Will ay nag-aaral sa academy para maging isang mage at makaakyat ng tower upang maging isa sa mga Valdia vendor. Napabuntong hininga naman si Finn dahil hindi niya aakalaing ang isang biyasa sa sword ay gusto ang wand. Kinagabihan ay naglalakad patungo sa library si Colette upang dalhan ng pagkain si Will. Dahil sa pagod ay nakatulog si Will. Napansin ni Colette ang maamong mukha ni Will at unti-unti nitong inilapit ang mukha. Dumating naman si Rusty at nagulat si Colette. Naaligaga naman si Colette dahil sa inakala ni Rusty na hahalikan ni Colette si Will. Napatingin si Colette sa mga kamay ni Will na puno ng sugat at gasgas dahil sa pagsisikap nito. Wika pa nito na baka binigyan ni Elfie si Will ng spell, dahilan para habulin siya nito. Dahil wala man lang itong ginagawa maliban sa paghihintay doon sa tower. Sumang-ayon naman si Rusty sa pahayag na ito. Sa tower naman ay naroon si Elfie at Saresa. Natigilan ito dahil papalapit sa kanila si Elnor. Sa pang-aasar ni Elnor ay hindi na iwasan ni Elfie ang sumagot ng pagkairita. Kung kaya't wika ni Sarisa ay hindi pwedeng magkasama-sama ang mga Wander. Habang nag-aasaran ang dalawa ay dumating naman si Zeo Torsius Revolta.
ang Magia Vander ng Tayus Fase. Pinatabi nito ang dalawa dahil siya ay dadaan. Wika ni Elnor na kung bakit ito naroon. Tugon nito ay dahil sa Terminalia, isang uri ng seremonya. Sa isang silid ay makikitang nakaupo naman si Professor Edward at nakatitig lamang sa isang aklat ng pagsusulit. Dumating na ang araw ng pagsusulit at ang karamihan sa mga estudyante ay kinakabahan. Sa pagpasok ni Professor Edward, wika niya na hindi siya magbibigay ng mga tanong, kundi ay isang paliwanag kung ano ang magic para sa kanila. Nagulat naman sina Sion, Colette at Twignall dahil alam nila na ang exam ay hindi angkop kay Will. Gayon din ang pagkabigla ni Will dahil alam niyang hindi ito masasagot. Paunti-unti ay tila naglalaho ang kanyang pangako kay Elfie. Gayon pa man ay ginawa niyang lahat at nagsimulang magsulat. Dahil sa nalaman ni Professor Werkner ang ginawang pagsusulit, ay galit nitong kinumpronta si Professor Edward. Dahil batid nito na hindi angkop sa lahat lalo na kay Will ang tanong na iyon. Ayon naman kay Professor Edward, ay 40% ang hindi nakapasa. Tinulak naman ni Edward si Werkner, dahilan para matumbay ito. Wika niya na si Werkner ang dahilan ng pagbagsak ni Will dahil sa simula pa lang ay wala itong kakayahan sa magic. At wika niya ang sword ay hindi kailanman magiging wand. Tugon naman ni Werkner na si Edward at ang headmistress ay mga nasisiraan na ng ulo. Lumabas na ang pangalan ni Will sa mga hindi nakapasa dahilan para siya ay umiyak dahil iniisip niya na hindi na niya maaakyat ang tower. At dito na nagtatapos ang episode 12. Panoorin niyo na rin ang episode 13. Nasa channel na natin iyon. See you guys!